Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Dragon fruit at mangga sa Ilocos Region na isihanda ng Bureau of Plant Industries para sa eksportasyon. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Kalika Gomti Bureau of Plant Industry National Plant Quarantine Services Division Region 1 ang mapapigsat exportation gadagiti produkto dito Region 1. Kinana ni Plant Quarantine Officer Vivian Manalo ito sa pang agrikultura may isa kadagiti kitanda produkto ang mabaling i-export ditoy ket iti dragon fruit. Linagip ni Manalo ada ito yung produkto ti maysa kadagiti produkto nga kinalikaguman ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Amadan ti bilateral agreement kadagiti nagduduma pagilyan. Tapno mabalinda ito'y ama ilako abroad. Kabayatan na potential pa mabalin nga ilako directed sa bala pagilyan ket iti mangga. Rumrumuan at tinasao nga produkto ket mailakla ko laeng iti exporter sana direkta nga agapot ti Region 1 ket mapan abroad. Yung pasigurado ni Manalo ano pa dagiti nagbalin nga issue iti banlag ti national segment iti plant smuggling dito Region 1 ket nakairekorda iti zero smuggling cases gapot tinaigat apan nakobserbar dagiti protocol segment iti panakaisarek wenor dagitoy a produkto. Manipod iti syudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo, kahalagahan ng cybersecurity at netiquette, binigyang diin sa mga kabataang leader sa Bacnotan, La Union. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Glenda Sarak. Naipasagapsap iti kapanunutan dagiti agtutubo a leader iti Bacnotan, La Union ti maipapan iti cybersecurity ken netiquette kabayatan ti leadership training ana isayang katkas parangrambak iti International Youth Day. Nakipasat iti programa ti 70 estudyante no sa dino tinalantan ni Mr. Genesis si Umo ti maipanggap iti cybersecurity ken netiquette kan palagip na karagita agtutubo ti maiparbeng apan nakaaramat ti teknolohiya. Nangipaimat iti inspirasyon ni Provincial Youth Development Officer sa Jazz de Guzman kan imparang na ti progressive future is in transit tapnot adapay ang mapabilag dagiti agtutubo nga agbalin a leader. Iti panaglapas ti programa kat nangipa iti mensahe ni Mayor Divine Fontanilla ken ni Vice Mayor Francis Fontanilla kas panang paragta karita agtutubo ijay Bacnotan. Dahito a programa kat inorganisar na Local Youth Development Officer Mark Jandel Bukat ken sinuportaran mo ti lokal a gobyerno ti munisipyo. Manipod Agoo, La Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan, mahigit 300 milyong pisong halaga ng iligal na droga na kumpiska ng PNP Eastern Visayas sa loob ng 2 taon. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Igindasig ang pamunuan ng Philippine National Police Regional Office 8 nga inabot nahin 308 million pesos nga kantidad din illegal nga droga ang ira na kumpiskar harihiyon tikang lan July 2022 nga dan July 2024 ha ilaromit Administrasyon Marcos Jr. Sigon kan Regional Director Police Brigadier General Rinaldo H. Pawid ha 1,358 nga ginlunsad nga anti-illegal drug operation, 1,584 nga personalidad ang naaristo, 163 ang nagsurrender samtang
samtang 26 ang namatay. Pulong niya ang kampanya kontra illegal nga droga didiha Eastern Visayas inagpapabilin nga dako nga ayat darahan estratehiko nga lokasyon. Pero habot nga hini iging patapod ni Regional Director Pawid nga dugang pang nga pahugton ang iging papatuman nga mga anti-drug operation agud mapukan o di nga ni maibanan hindako ang supply nga demand ng illegal nga droga didiha sinirangan Kabisayaan. Tiga nga Borongan City, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod, mga senior citizen sa Southern Leyte kasali sa 1.33 million pesos social pension ng Region 8. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Gemma Destriza Narit. Gilusad ang 1.33 milyones ka pesos nga social pension program sa Pilipinas aron mapausbaw ang kahimtang sa panginabuhi sa mga senior citizens. Kabus nga mga senior citizens diri sa Region 8 apil ang lalawigan sa Southern Leyte din makatagamtam sa maong kantidad. Suma sa Department of Social Welfare and Development kinsa magitahasan sa maong programa kadtong mga kabus nga mga senior citizens ang makadawat niini apil na ang lalawigan sa Southern Leyte ug ang unom ka mga kalalawigan sa Region 8 din apil ni ang Biliran, Southern Leyte, Samar, Eastern Samar ug Northern Samar. Giawhag ang mga beneficiaryo nga maghuwat lamang sa tukmang panahon tungod kay gisuhid na ang listahan sa Department of Social Welfare and Development. Sumala pa sa DSWD Southern Leyte nga ang pinakakabos nga senior citizen sa among lalawigan ang makadawat niini nga maong social pension. Balita gikan sa Sogod, Southern Leyte, Gemma Destriza Narit, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Gemma Destriza Narit mula sa Sogod. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao, Wastewater Treatment Facility Project sa Carmen Market sisimulan na. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Sa dili madugay adunay wastewater treatment facility ang merkado sa Carmen human gisugdan sa pagtrabaho ang mga proyekto. Si Sean Molig, Acting Department Head sa City Economic Enterprise and Business Development Administration, na mahayag nga dako ang iyang pasalamat sa LGU sa Dakbayan sa padayon nga pagsuporta o paghatag og kasulbaran sa mga problema sa mga merkado. Wala usab pasagdi ang mukabat 50 ka mga mamaligyaay nga naapektuhan sa pagtrabaho sa proyekto diin temporary silang girelocate sa mga bakanting pwesto aron dili maundang ang ilang panginabuhian. May paabot sa ilang pasalamat ang mga vendors ngadto sa mga kadagkuan sa Sibda nga giplastar sila og padayon nga nag-atiman og nagkuna-una sa ilang kaayuhan. Ang proyekto nga nagkantidad sa 26.9 milyones ka pesos gilauman nga mahuman sulod sa 207 ka mga adlaw. Gikan sa RP1 Cagayan de Oro kini si Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga. Ilang business at store owners sa Zamboanga City sumailalim sa oryentasyon hinggil sa Electronic Business One-Stop Shop o EBOS online registration. Narito si Shirley Espino para sa balita.
Cerca siyang business store owner sa siyudad de Zamboanga ilepone baho na orientasyon acerca el electronic business one-stop shop o IBOS online registration. El aktibidad en kabasa el business permits and licensing office bajo kun Benji Barredo na conference room del City Hall. Si Barredo idisoy mag-staff y ensenya kun ang mga negosyante acerca el actual demonstration del IBOS registration iya diskuti mas acerca kun ang nuevo proseso na sakada de business permit. Objeto de aktibidad para ensenya ko ng mga negosyante acerca el rehistrado o si kilaya man apply para sa kanuevo business permit, isumete di ilang mag-aplikasyon online, hindi na mas nesesita panganda na opisina de boss na Paseo del Mar. El implementasyon ng nuevo sistema amo baho na ley, el Republic Act 11032 o el Ease of Doing Business Law. Desde aquí na RP Zamboanga, este si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Shirley Espino mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Butuan. Mahigit 90 milyong pisong halaga ng pre- at post-harvest facilities natanggap ng grupo ng magsasaka sa Agusan del Sur. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Jocelyn Morano. Nagkadayang pre- o post-harvest facilities gitunol sa kagamhanang probinsyal sa Agusan del Sur, pinunduhan sa sobra 41.958 million pesos sa tinguha nga mulambog mukita ang mga mag-uuma. Mismong si Governor Santiago Cani Jr. ang nangunas pagtunol sa 16 ka mga pre- o post-harvest facilities gilangkuban sa Rice Combine Harvester, Mini o 4-wheel drive farm tractor ingon man Corn Combine Harvester ngadto sa 8 ka mga grupo. Sumala pa nagahinan kinig pundo ilawom sa Sustainable Lowland Agriculture Development Program sa probinsya. Samtang laing 21 ka mga grupo sa mag-uuma ang nakadawat sa tig-usa ka unit sa Mini 4-wheel drive farm tractor mo kantidad sa kapin 48.295 million gikan sa Department of Agriculture, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Matod pa sa gobernador, sa natunol nga gamit pang uma, paniguradong ma-improve ang agricultural productivity sa probinsya subay sa gitinguha nga makabaton ang nasod sa malahutayon ug bastanting supply sa pagkaon. Mula sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dito na nagtatapos ang ating regional news.